Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga. At nagtaka sila sa kanyang pagtuturo, sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka. Ikaw ang banal ng Diyos." Subalit pinagwikaan siya ni Jesus, "Tumahimik ka, lumayas ka sa taong iyan." At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nanggilala silang lahat at nagsabi sa isa't isa, "Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa." Pinalalayas niya ang masasamang espiritu at sumusunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Ise-share ko lang muna sa inyo sandali ang naka-struck sa aking kalooban habang binabasa ko po ang Ebanghelyo. Nagtaka ako doon sa ginamit na, ano bang tawag doon? Pronoun ba yun? Ng demonyo. Sabi niya, "Naparito ka ba upang puksain kami?" Hindi ba yung sinasabi kanina, may isang tao roon na inaalihan ng demonyo, isa lamang siya. Pero yung pronoun na ginamit ng demonyo, kami. Ibig sabihin, hindi lang siya nag-iisa sa kanyang sarili. Meron siyang kasama. Maaring legion ito. Maramihan. So kapag ganun, durog. Di ba? Pag durog, marami. Disintegrated. Hindi buo. Ako, isa. Hindi integrated, no? Okay. Magandang umaga po ng Martes sa inyong lahat, mga kapatid. Napakinggan natin sa ating mga pagbasa na nagsasalita si Jesus ng may kapangyarihan. Ibig sabihin, hindi lamang pinaghalo-halo na mga kataga o yung word salad. Ang ginagamit niya na punong-puno ng kababawan, na walang mahawakan ang sa kanya'y nakikinig. Hindi mga catchphrase lamang o mga slogan ang kanyang sinasabi. Hindi mga pauso na mga expressions. Hindi nag-i-impose.
hindi nang e-encourage ng hysteria. Walang double speak. Walang kasinungalingan. O pangakong walang katuparan. Kaya, mapagkakatiwalaan, mapagbago, mapaghilom, at mapagpalaya. Punong-puno po ng mga ito ang mundong ating ginagalawan. Punong-puno ng double speak. Makinig ka lang sa balita. Tapos may ini-interview na. May sinasabi sa lipunan. Maraming double speak. Lalo na sa public relations. Hindi ka makasabi ng offensive. Kasi, syempre, iko-consider mo yung ma-offend at iko-consider mo ang iyong image. Kaya kahit ang sinasabi mo ay hindi, sinasabi mo ito sa paraang parang oo. Double speak, double meaning pala ang sanay tayong mga Pilipino. Doon pag sinabing double meaning, hindi mo na tuloy alam kung alin ang tunay at makatotohanan. Sa mga advertisements, kung hindi mo babasahin yung pinakamaliliit na letra, ay kung malabo ang iyong mata, hindi mo na mapapansin. Bumili ako ng gamot, sabi ko 50 grams, milligrams pala, 50 milligrams na losartan. Kasi yun ang iniinom ko para sa aking hypertension, ay hindi ko makita yung maliit na letra. Yun pala ay 100 milligrams ang ibinigay sa akin. Ay di kundi hatiin pa So kinakailangan to read between the lines and read the small fonts, yung maliliit na letra. Sa paglakad natin sa gitna ng lahat ng ito, dahil napaliligiran tayo ng lahat ng ito at hindi natin napapansin, baka tayo mismo ay gumagamit ng ganito. Kailangan ng pusong mapagkilatis o discerning hearts para makita natin alin ba ang tunay, alin ang makatotohanan, alin yung parang niloloko lamang yata ako nito. Pahintulutan nawa natin ang mahal na poong Jesus Nazareno na makurot paminsan-minsan ang ating mga puso. Dahil siya ay hindi gumagamit ng double speak. Masakit kung minsan ang katotohanan. Kaya kumukurot sa ating mga puso. Kung paglabas ninyo sa misa ay nabagabag kayo, ibig sabihin noon, tumalab sa inyo, kumurot sa inyong puso ang sinasabi ng mahal na poong Jesus Nazareno. Matulungan din nawa niya tayong humugot ng ating sasabihin mula sa ating integridad. Kahit sa pang-araw-araw nating casual na mga kwentuhan, sa bahay, sa trabaho, sa karsada, formal man o informal, makahugot tayo ng sasabihin natin mula sa ating integridad upang ang ating sasabihin hindi masyadong lumisya sa ating disposisyon at ginagawa. At kung paanong ang kanyang kapangyarihan ay hindi sa kanya mismo nagmumula, kundi sa amang sa kanya ay nagsugo, mamalayan dinawa natin na lagi na may otoridad dapat ang sinasabi. Alalahanin po natin na yung otoridad hindi nanggagaling sa diin ng pagsasalita o lakas ng boses o ng pagpupumilit na ipaintindi ang sinasabi
Ang otoridad na nanggagaling sa integridad ay pag ginagawa mo ang iyong sinasabi at sinasabi mo ang iyong ginagawa, mayroong congruence, may pagkakaugnay, totoo ka sa iyong sarili. At ang iyong sarili ay nakatungtong at nakaugat sa kung sino ang higher authority, ang Diyos mismo. Ang pagsasalita natin ng may otoridad ay karangalan lamang na ibinabahagi sa atin ng siyang tunay na may otoridad. Isa sa mga tunay at totoong nagsasalita ng may otoridad sa pinakalantay na katuturan ng terminong ito ay si Santa Teresa ng Calcutta. Napakaliit na babae, frail, soft-spoken, pero nagsasalita ng may otoridad. Pwede kanyang ma-meet ng isang beses, mamamalayan mo, nakasama ka na sa kanya sa India at naglilingkod sa mga dukha dahil sa otoridad na kaakibat ng kanyang pananalita. Sa kanyang halimbawa at pananalangin, minamahal kong mga kapatid, maturuan nawa tayo ng Espiritong Banal na i-minimize ang sarili nating biases, prejudices, at judgment. Gabayan nawa niya tayong pakinggan siya at ang kanyang sinasabi sa atin sa halip na ang sinasabi natin sa kanya. Mahalaga po kasi ito para makuha natin ang mensahe ng mahal na poong Jesus Nazareno. Pag siya po kasi ang nagsasalita, siya po mismo ang mensahe.